Uy, partner, Right, Benji. Ano? alam mo ba, Ano yun? sa sobrang taas ng gasolina ngayon parang umaangat yung mga electric cars. Oo, ikaw, bala ka na bang bumili ng electric Hindi, vehicles? Oh. nagkaayos nga kami ng ng bike. Oo. Parang gusto kong kumuha Oh. Tapos sabi ko, baka gusto nyo endorse ko kayo. Mm. Ba, sabi sa akin, tama-tama. Hmm. Kailangan pumuntang celebrity sa China. Oh, tama, may ano Meron sila. Beijing Auto Show. yes. Oo, etong Exactly, April, yun. di ba? Oo, yun. Sabi ko, pwede ko bang isama yung dalawang anak? Sino? Si Andred Kobe. Oh. Sige, pa-approve ko. Oh. Tumawag, sir, na-approve po, kaso dalawa lang. Oh. Sabi ko, anak ko, kawawa na may isa kong anak. Sino ba gusto niyong isama ko sa anak ko? Ay, hindi po, yung dalawang anak niyo yung kasama. Sabi sa akin. Ba't ikaw iniwan? Iniwan ako. Sila alis na next week. Ako na Magtuturo ata sila sa Great Wall of China. Hindi, wala ako roon. Ang gusto ko makakita ng panda. Ay, panda. Hindi pa ako nakakita ng panda Panda, ha? Ano mo, may kaibigan akong panda May kaibigan kang panda? Oo, gusto mo, pakilala kita. Hindi nga. Oo, teka. Meron. Tama-tama, nandito na siya. Nandito siya. Ano siya Siya yung may-ari ng Luxury Cars Manila. Yung Magawa ng mga gumagawa armored. ng armored car. Yes, oo. Ikaw, papa-armor mo ba yung ano mo? Yung electric mo? Pwede. Kaya ba yun? Oo naman. Kahit ano. Kahit ano, kaya. Kahit bahay mo, pwede pa-armor niyan Oo. Aba, gusto kong makilala. Sige, Tawagin ito na mo. mga kaibigan. Ang guest natin ngayong episode ng Men's Room. Siya lang ang may-ari ng Luxury Cars Manila, content creator, Yun. nagre-review ng mga sasakyan, Yeah. tsaka anchor sa PGMN. Naku, dami. Swapang pala yan. Oo nga Dami kinuha Dami pera na niyan lahat, Oo, kinuha niya lahat-lahat. Kaya pala guess natin. Tsaka yung asawa niya masarap magluto. Oo. Ba't kailangan matikman yun? Oo. Yung luto Luto, Oo. Ano ba yung nakakain ka na ba nun? Ano ba Hindi niluluto? pa nga Hindi pa ako nakakatikim ng luto niya Yung mga Okay. pasta, gano'n. Pasta. Oo, gusto masarap, ko yan, sarap gusto magluto ko. yan. Pero pakilala natin, mga kaibigan, wala iba kundi si King Panda. Yan! Ayan. Pare, welcome to the men's room. Thank you guys. Welcome, sir. Thank you. Thank you. Kamusta? Gusto niya Idol. makakita ng panda Oo. yung King Panda na niyaya ko rito sa Hindi men's ako room. naisama ron. Oo. So anyway, sir, kamusta? Gusto mo ng pasta? Gusto daw niya ng pasta. Pasta. May kilala akong dentista Hindi dentist, pare. Diba? Basta yung mga Pasta. carbonara, Kala ko sira mga ipin mo. pizza. Masarap magluto si Queen Di ba Panda, sira di ba? ipin mo? Hindi. May sponsor akong meron na. dentist, pare. Okay, very good. Oo, Awesome Sam. Awesome Smile. Oh, Sam. Awesome Smile. Hindi, pero kuha muna nitong Lucky Yogurt. Oh, Pare, sarap to. nakadalawa Salamat, na ako Kasi ang tagal mo Nakadalawa na ako. Oo, Masarap yan. Maganda na kutis ko Lucky Yogurt. Lucky Salamat Mr. Marlon. Andito siya ngayon. Dito Andyan, siya. oo. Kinausap nga ako Ano sabi sa'yo? Gusto mo bang mag-endorse ng product ko? Oo. Yun. Sabi ko, siyempre gusto ko. Mm. Yung dalawang anak mo, sabi ko, huwag na tayo mag-usap. Maitsapwera ka naman Gusto ko raw isama. Sabi ko, huwag na tayo mag-usap. Oo, Sabi ko. Mukhang hindi na naman ako. Kawawa ka sa mga anak mo Maiiwan na naman ako. Wala, hindi ka na mabibigyan. Hindi na. Pero anyway, sir. Simulan na natin. Paano ba nagsimula itong Luxury Cars Manila? Ito yung negosyo mo papa-armor ka ng mga sasakyan. Well, my dad's been in the business for close to 50 years. Okay. So, nung nag-aral ako sa Amerika, ako yung utusan doon. Ako yung taga-bili ng kotse, and I developed the whole network. But, after some time back in 2010, I came home. Kasi yung career ko ron nag-end. Nag-financial crisis So, the company I was working for went bankrupt. Okay. So, I had to come home and had to start from scratch. So, I started several companies. All of them failed. And ang binagsakan ko, nag-ahente ng kotse. And that's where we actually did well. Pero totoo ba, sir, totoo ba na nagtrabaho ka sa McDonald's? Yes, Talaga? college. College. My first job was McDonald's. I was a line cook. Kasi pag college ka, kailangan ikaw din yung magsusupport sa... No, ito sabi ng dad ko sa akin Sabi niya, may bahay dito Sabi niya, ako nagbabayad. Binigyan na kita ng kotse. Ako na nagbayad ng matrikula mo.
ay bahala ka na sa buhay mo kung gusto mo pa na extra. Which is, you know, in hindsight, enough. yes. In hindsight, laking sacrifice na sa kanila yon kasi imbis na silang kumaso sa sarili nila, pinag-aaral pa ako. Tapos at that time, it was times 25. Kaya nga, nung gumraduate ako, sabi ng tatay ko, pumasok ka rito, times 24 yung dollar. Ngayon. Times 46 na, hindi ka pa gumagraduate. Sabi niya, bilis-bilisan mo naman. So, you know, that's where it all started. And I came home. Bagsak ko, car industry din. Okay. And it's more of a passion than anything. Pag lumaki ka sa isang negosyo, kahit sabihin mong hindi mo gusto, yung osmosis andun Kaya and then we started reviewing cars because dati sa bodybuilding, I do videos. Sabi ko, wala tong silbi kasi nanonood, puro lalaki, hindi naman babae. Nakita ko nga yung picture mo. Bato-bato Alam mo guys, Sali ka ng competition. yung mga pupunta sa gym, akala nyo, pag nagka-six-pack kayo, ang manonood sa inyo, puro chicks. Hindi, puro lalaki. Puro sponsor. Puro spunky. Tsaka daw wala raw pera yung mga may abs Wala. Kaya kami abs Oo, kasi nasa gym Walang daw. makain. Oo. Nasa gym lagi. Sa gym lagi. Wala nang pabili ng Hindi ka pagkain. nagtatrabaho. Nasa gym lagi. Yeah. So I switched to reviewing cars. Sabi ko, parang mas masaya to. So we started doing it. Then during the pandemic is when we really did well. So walang ginagawa yung mga tao Okay. So we started doing live selling ng kotse. Naalala ko yung napanood kitang nagre-review ng Geely Okavango tapos nagre-reklamo ka, dinadrive mo sa subdivision mo kasi may malaking sticker ng Okavango. Hindi yun, ano yun? That was the Ascara. Ascara ba yun? That was the Ascara. The story kasi noon, we were looking for an Innova. Okay. Panggamit sa bahay, pang grocery, pang ano. So sabi ng cousin ko, before you decide, meron ako isang, may dealership ako. Pairam ko sa'yo. So, pinaram sa akin yung Ascara. So, dinala namin sa Antipolo. Kaya lang nakakahiya, pare. You're driving the car to sa kalagay sa tabi. Geely Ascara test drive. Malaki, no? Masyado So, mukha ka oportunista di ba? Para, sabi ko, we test drove it. Nagustuhan ni Queen Panda, ng wife ko, si Gina. And sabi ko, kaya lang, 5-seater lang Okay. Tapos yung cousin ko, being the salesman that he is, but wait, there's there's more. more. Meron yung Okavango. Okay. So it was a 5-seater with a jump seat sa likod. So we test drove it, we drove it. So I ended up ordering one. So when I ordered, the first time it came, dinala namin kagad Tagaytay. I vlogged it. And I really, truly was the first time that, it was the second time that I actually had an affinity for these Chinese-made vehicles. Because, lumaki ako na Toyota Japanese My dad never liked Chinese cars. Until last year, nung pumunta kami sa Shanghai Auto Show. But before that, sabi niya, wala, bulok yan, pangit yan, ganyan. So that's how I grew up. Sa dami ng EVs ngayon, yung mga hybrid na lahat, China-made, yung mga sasakyan. Tingin mo ba okay nang bumili? Well, ang rationale ko lagi dyan, there's 1.4 billion people in China. Okay. 1.4 billion. Let's just say na 30% own cars. And then you have companies like Bike who sells Bike, SAIC, all these companies that sell millions of vehicles a year. Kung bulok yung ginagawa nilang sasakyan, paano sila tumagal ng ganyan katagal? And as much as we think as Pinoys na sobra tayong pihikan sa sasakyan, para ibang klase ang Chinese consumer. Pag hindi nila type yung auto, susunugin nila sa harap ng dealership yan. Ganun yun. Ganon sila. So, kailangan talaga maganda yung quality. I've seen so many videos on TikTok, on WeChat, na I forgot the brand that he bought it, tumirik,
nung umandar, dinala niya sa dealership, sinagasaan niya yung pylon, tapos sinunog niya sa loob ng dealership yung auto. Grabe. I mean, nakulong siya, pero, he doesn't care. Ganon sila. If they don't like it, that's what they'll do. Mm. So, to answer your question, okay na ba bumili? There's a big disconnect kasi sa consumer knowing the brand versus knowing where they bought it. Okay. Okay? The big elephant in the room right now is meron bang pyesa? Yeah. Meron bang after sales, Yan, yung oo, service? You have to understand that the brand, let's say MG, Photon, or whoever, Zeekr, Yung mga cherry. Cherry, ganyan, Bike, all these brands are big brands. Okay. May distributor dito yan. Ang distributor, hindi humaharap yan sa customer. Ang humaharap sa customer, yung dealership. What the distributor does and what the dealership does are two different things. And then you also have the component of the ahente. Ang problem is marami tayong unscrupulous na ahente dito sa bansa. Kumukuha ng deposit, tas hindi nire-report. Marami rin naman tangang nagbabayad. So you can't fully blame them, di ba? So sometimes after sales is not a function of the brand being bad. It's the dealership. Okay. I'll give you a story. Follower, tumawag. Boss, lapit ko na sa'yo. Binili ko yung sasakyan ko dahil sabi mo maganda yung kumpanya. Binili ko last year, 1 taon na sira yung headlight, di pa napapalitan. No? So ngayon, yung kotse pumapalya na. Pinadala ko doon sa dealership na binilang ko, which will be unnamed. But ang sabi sa akin, warranty daw, 2 months bago ma-approve. 6 months ang pyesa. Okay. Okay? Mm. So tinawagan ko yung kumpanya. Sabi ko, boss, bakit ganito? Sabi niya, pare, anong serial number ng auto, anong dealership? Binigay ko. Ang sabi lang sa akin ng kumpanya, pare, pwede mo ba sabihin sa follower mo na ilipat sa ibang dealership yung service? So nilipat namin sa iba. The next day, dumating yung auto ron, approve yung warranty. The same day, pinalitan yung pyesa pati headlight. Mm. So may problema talaga. Yun. Oo. Ang problema yung dealership. Pwede mong ibulong sa akin kung ano yung brand tsaka yung anong branch ng dealership. Mamaya na. Bulong mo kasi- sa akin. Di naman Kasi nila medyo malakas yung mic eh. Ay, Narinig. Kala mo Kala Hindi, mo nga pala. minumute nila pare. Hindi Minumute talaga minute yan. nila. But anyway, at the end of the day, ang naging problema is yung dealership na binilhan ng kliyente, ipapasara na pala ng distributor. Kasi may higit 400 million ang balanse. Hindi nagbabayad. Okay. So, there's a big disconnect. Kaya kawawa din yung mga brands. Magandang sasakyan, kaya lang ang sama ng after sales because hindi marunong magpatakbo yung dealership. Exactly. Okay. Kasi may regarding sa pyesa na sinasabi, meron akong napanood din sa YouTube na like sa Bulacan yata yung Jetour, Photon, Cherry Bike, andun lahat, pinakita lahat yung mga pyesa. Yes. Yung warehouse nila, ang dami. Punong-puno. Kaya kasi maraming ginawang flood control project doon, kaya doon nilalagay yung mga pyesa para hindi bahain. Doon pa, okay, kaya pala. Paano naman yung pag-usapan natin tong natin? Napansin kasi yes, ito na yung sinabi mo yung biglang pag-angat nung company mo and then yung ginagawa mong pag-vlog. Ang kadikit niyan mga bashers eh. Yes. Marami, di ba? Pero pinagtatawanan mo lang ba? Pero meron kang mga sinasabi. I wouldn't deny, when it first started happening. Siyempre, asar ka eh. Kasi baby ko to, tapos ginaganon nila. And then you start understanding that these people are just probably having a bad day. And the first thing they see is you doing well. Okay. And as humans, we have that tendency na mainggit. Hindi nawawala sa atin yan eh. And unfortunately, ang inggit, there's 2 ways to channel it eh. Either you use it as inspiration or you use it as a default.
na mang-asar ka na lang ng iba para to make yourself feel better. Exactly. You know? And unfortunately, dito sa atin, maraming ganon. Okay. So when I started figuring that out, inasar ko na lang sila. Minsan, ako pa binablak eh. Baliktad na ngayon. Ayun nga, Pero hirap eh. bumabait sila pag namimigay ka ng pera. Ay, wala, ganun talaga yun. Nagpaparapol ka ng pera sa Facebook mo, di ba? No, we did Oh, that yan. once Oh. when we got to 1 million followers. We gave out 200,000. So it was so bad that while we were choosing the people, my phone kept on ringing. Ganun. Yeah, meron pa nga iba nagpadala ng picture ng nanay nila nasa hospital daw. I mean, it was a really bad sight. And when you see the photo, you really feel bad. Okay. Hindi naman yung konti, may magpapadala sa akin picture, the same picture. There must have been 4 people that sent me the same picture in a span of 30 minutes. Ang tanong ko sa kanila, magkakapatid ba kayo? Isa yung pinadalang nanay. Isa yung pinadala picture eh. Ang lalayo naman, isang taga Batanes, isang taga Bicol, isang taga Batangas. Sabi ko, paano kayo? Nag-teleport kayo lahat sa ospital? Sasabihin nila, ano kasi kami, malalayong magkakamag-anak. Wala. So that, you know, when it comes to bashers, it's part of the game. You just, pagtawanan mo lang. Kung, Makasarin mo. kung paano mo i-handle. Oo. First of all, hindi ka naman kilala niyan eh. Ba't mo dadamdamin yung sabihin niya? Exactly. Hindi mo rin naman kilala. Saka lagi ko rin sinasabi sa iba na hindi naman yan nagpapakain sa'yo, nagtatrabaho ka. Yeah, Nagko-comment lang yan. Hindi nga makapag-comment yan eh. Minsan, naghihintay pa ng load eh. Okay. Diba? Si Benji, may ano rin eh. May basher din siya eh. Sino? Yung ano, di ba yung sinabi mo, napunta ka sa pangatlong klase ng basketball player. May ano eh. May nagagalit sa Nagalit kanya. kasi sabi Bakit? ko yung 3 lang sumisikat sa PBA. Sa basketball player, yung isa, magaling ka pero hindi ka gwapo. Kasi Okay. sikat ka kasi magaling ka. Yung pangalawa, gwapo ka pero hindi ka magaling. Sikat ka kasi gwapo ka. Okay. Ako, doon ako napunta sa pangatlo. Gwapo na magaling pa. Ay, Dahil nagalit. mahirap yun. Oo nga, di ba? Dahil nagalit sa... Mahirap yun. Pero alam niyo ba yung ibig sabihin ng joke? Kaya nga joke eh. Kaya nga nagpapatawa ako. Pero sir, ito. Ang mga iba bang brand ng mga kotse ngayon, dapat bang kabahan sa pagpasok ng Chinese cars? Yung mga EV, mga hybrid. Dapat ba silang kabahan? I don't think it's, I wouldn't use the word kabahan, ano? I would use the word more of, dapat ma-challenge sila. Challenge. They have to level up. Even the way cars are sold, Okay. dapat level up. Kasi, for the longest time, I've always been against selling cars based on promo. Ito ginagawa lang tiyanggi eh. Diba? And these are cars. These are major purchases. And when you start using it like a tiyanggi, you devalue the value of the vehicle. And unfortunately, nasanay silang lahat dyan. So ngayon, nagkakandara pa lahat paano magbenta. Okay. Because hindi nila alam ibenta based on value. So, I don't think dapat silang kabahan like the Toyotas and Mitsubishis and Hondas of the world. They've been on top for a very long time. And I think it's high time that they learn from the people who idolized them before. Diba? Yeah, boss, talking about basketball, kaya naiinis ako pag kino-compare si Michael Jordan tsaka Kobe. Diba? It's the dumbest comparison in the world. You can't eh. Because they're different generations and different people. Exactly. The same with cars. You can't say na, darating to, kailangan ito, ganon. Ito yung pantapat dito. No, the reason why this became this is because it evolved from this. So, may evolution. May mga favorite brands ka ba ngayon na Chinese owned? I don't have a favorite brand. Ang tinitingnan ko yung technology. That's why I've been accused of being China car lover. Sabi, spy pa raw ako. Sabi ko, maliit mata ko pare, pero hindi ako spy. Sabi ko, may swastika ba rito? Bakit ba King Panda yung moniker mo, tawag mo sa sarili mo? Bakit? Well, actually, hindi ako tumawag sa sarili ko doon.
Yung asawa ko una naging Queen Panda. Asawa niya siyempre, king. Oo. Naging king ako. So doon nagsimula. No, nag-umpisa yan nung fitness days ko. We had a community because in bodybuilding, steroid use is very, very prevalent. Okay. And we're talking about 15, 16-year-old kids using testosterone na at 17, they couldn't even get an erection anymore. 17 tayo, poste ng Meralco nakapalda. Oo. Di ba? At 17, pare, they're having problems because they're using steroids. They're using testosterone. So we formed a community because yung ungas kong coach, muntik na ako napatay because mali yung saksak. Oh. Yeah, so we fired him. We hired somebody from the US. That's a whole different story. So we started this community called Swollen Panda Community. Na we started teaching kids the proper way to use it. They're gonna use it regardless. Okay. You know, so it rapidly grew from 10 followers to 3,000 in a span of a year or so. And my wife was very instrumental in, you know, pag may birthday, pag may magandang comment, siya yung siya yung mabait sa amin eh. Ako yung kups eh. Ako yung Ikaw yung nang-aaway ng Ako yung nang-aaway. Kailangan balanse talaga. Kailangan balanse. eh. So, Kaya daw bawal yung mga askhole. Pagka kunyari, nasa Facebook page mo, yung mga stupid questions, bawal, di ba? Hindi naman sa bawal eh. Unfortunately, I Kaya understand. pag siya may stupid questions, you will get stupid answer. Ganun Yes. lang naman, di ba? Yung sabi ko, tapos nagagalit sila pag sumagot akong pabalang. Sabi ko, pabalang yung tanong mo eh. Di sagutin kita pabalang. Gusto mo nila maging magalang Ask me pa. properly, di ba? Pero So, ibig sabihin yung steroids, totoong nagkakaroon ng problema sa erection, yung iba. well, because of Pag hindi tama. Yes. Kasi kung hindi tama, dapat si Jano mag-steroids. Boss, hindi pa matangkad yun. Hindi pa matangkad yun. Mababasa ko ni Jano. Hindi kasi, I mean, I'm not a doctor pero it's very simple eh. When you inject steroids, your testosterone goes up. Yeah. That's why you have what you call road rage and rage. Kasi mataas Mamamain. testosterone mo eh. Yung machismo effect mo eh, di ba? So, as the human body is very smart eh. As soon as your testosterone level goes up, your estrogen will catch up. Okay. Susunod yan. Para mabalanse ka. Yan yung tinatawag na yin and yang eh. Okay. So, once it balances out, andyan yan, hindi ka marunong magtawag namin na post-cycle therapy. Because you can't be on it for the whole year. Yung bigla kang tumigil, babagsak testosterone mo. Oh. O ano ka ngayon? Chicks ka. Oo. Ganun. Taas ang estrogen mo eh. So dapat pagtitigil ka unti-unti. Unti-unti at saka merong, it's funny nga in bodybuilding, we take stuff to counteract the side effects of what we took. May balancing act yan eh. Okay. Okay. Kaya, So, Yeah, kung yun kami yun. naging bodybuilder ni Benji, anong papangalan namin sa sarili namin? ikaw si King Shipu. King Shipu. King Shipu. O kaya si Lukien. Ay ako. Ikaw. Ako. King Benji. King King. Benji. Papa nung Bear pala- kasi pangalan niya eh. Nung Papa Bear. panahon ni Boss Benji, grabe. I mean, I would literally come home, first thing I would turn on was PBA. Oo. That was a golden age of PBA Oo. talaga. I mean, ngayon, di ko na pinapanood. Eh. Hindi, kasi bata pa lang tayo, napapanood na natin siya. Di ba? Oo. Di ba? Oo. Tapos kasama na natin sa sopa, di ba? Di ba? Gusto kong maglasing ah. Inom na lang ako. Is it time for Filipinos to buy EVs or hybrid? Well, you know, Oo. alam mo, yung whole notion that you're buying an EV or buying a hybrid to save the environment or save on fuel is probably the dumbest argument ever. Kasi may mga kaibigan ako, walo yung kotse sa bahay. Tapos tatawag sa akin, bibili daw sila ng EV. Oo. Sabi ko, ba't kailangan mo ng EV? Para mahal na ng diesel eh. Sabi ko, so gagastos ka ng 3 milyon para makatipid ng 50 mil. Exactly. Walo auto mo sa bahay. Sabi niya, hindi pare, kasi alam mo, matagal ko na talagang gusto bumili. Yun ang sabihin mo sa akin, huwag mo Hindi sasabihin mataas gusto yung makatipid. Oo. So, Sa siguro yung mga ngayon palang bibili. Oo, yan. Na nakaipon. nung nakaipon ka na, Ngayon ka lang magkakaroon ng first na kotse. Yan, first car.
Ang maganda ngayon is all the vehicles now na lumalabas, puro new energy na. What's new energy? You have EVs, Mhm. you have BEVs, kasi sa EV lang, sa new energy space, ang dami na eh. May plug-in hybrid, Yes. may extended range electric vehicle, may battery electric vehicle, may hybrid. So ang hybrid, may different, ano pa yan, may different, May mild hybrid. may mild, hybrid. walang mild hybrid, Meron, kalokohan. di ba? Sasabi Yung mild nila, hybrid, oo. ano yan? Hindi totoo yun. Ano yung sigarilyo? Hindi totoo yun. Oh. Walang ganon eh. Kaya nga, yung isang brand na hindi natin pag-uusapan ngayon, pero gusto kong pag-usapan, Oh. Sige, go ahead. hindi, wag na lang. Baka magalit. Tinanggal yung mild hybrid designation nila. Kasi from the very beginning, I told everyone, there's no mild hybrid, either. Ibubulong ko sa iyo, sabi mag-guess ka lang kung yun. Ibubulong ko sa iyo yung brand, ha? Ha? Sige, Sige, bulong mo, sige. bulong mo. Kung marinig, Ha? Hindi. May mild hybrid sila Hindi. eh. Oh. Hindi naman pinatanggal ng DOE. O ba't hindi naman kasama sa coding yung ano? Parang may coding Pero pa rin hindi sila. pinatanggal. Hindi pinatanggal. Merong isa na tinanggap nila yung mild hybrid designation, binigyan ng green plate, ngayon pinatanggal. Mahina ka sa Intel, pare. Pero, ibulong mo nga sa amin yan. Mabaya. Ano talaga? Hindi ka makalusot eh. Hindi. Hindi kasi may bulungan segment kasi dito, Depende, may pare. darating pa ba? Marami pa yan. Ay, marami pa yan. Marami Oh. pa Ay, si ako. Marlon bahala. Hindi. Meron daw siya isa sponsor pa eh. Marami yan. Ano? pero sir, yung hybrid, Yes. kasi ang pagkaintindi ko dyan is gas siya, engine is running, tapos charge niya yung battery. Ganun ba yun? No. Hindi. Paano ba yun? Well, okay. Sa hybrid, there's what you call plug-in hybrid. Yeah, may plug-in. PHEV. Okay. The battery is totally separate from the engine. Yes. The battery is not charged by the engine at all. So you Okay. have to, it usually comes with a 10, 15 kilowatt battery, which is super small. Okay. But it's really designed for city driving. Dito ka lang. Okay. Ngayon, pag lumabas ka na ng city, Hi. ang kakarga niyan yung gas engine na. Basta depende sa kung ilang speed na ginagawa. Actually, it's not speed, it's more of the stress that's being Okay. put on the engine. Kasi kung bitaw ka, so yung may electric stress. lang yun. Electric lang yun. Okay. Pero kung naramdaman mo. Nararamdaman niya, rumirekta ka na, Ayun na. magsuswitch na. Okay. Ngayon, there's a hybrid, which is yung mga Mercedes, yung mga Toyota, mga hybrid, mga Honda. Yung hybrid engine niya, wala ka nang charge. Okay. It just does its own thing, regenerative braking, and it just chooses which one to use. Very important yung ECU niya. It judges what the most efficient form of energy to use, either electric or ICE. So okay din. No? And then there's what you call EREV, which is an extended range electric vehicle, Okay. which has an engine and a battery, but it's a full electric vehicle. The job of the engine acts like a genset. Pag bumaba ka to certain percentage yung battery mo, the engine kicks in and Para charges ma-charge. the battery. Yeah. Pero sir, Which is yung ROX ko, gano'n. ROX namin. ano naman yung advantage and disadvantage having an electric car? Well, the disadvantage is, I'll go with the disadvantage. Number one, if you live in a condo, saan may charge? Exactly. Unless na pwede kang maglagay ng provision sa parking mo. There are some condos that allow it, especially kung bagong construction. They allow it Pwede for an additional fee. And as a matter of fact, if you add a charger in your parking slot, your condo value becomes higher kasi meron ka ng provision eh. So that's allowable. Secondly is if you do a lot of traveling, if it's your only car. So you're a slave to the capability of the battery. So, isa pang advantage na nakita ko is, coding exempted siya. Oh. Well, that's an advantage. Kaya lang sa tingin mo ba, sobrang dumadami dito
magiging exempted pa yan? Or, kasi 3 years lang yung binigay yata, di ba? Tingin ko sa umpisa lang. Sa umpisa lang, ano? Madadami na yan eh. Dati naman yung text libre. Bagay. Oo, di ba? Well, the question is, itong question, ginawa mo na siyang exempt. Okay. So after 3 years, are you going to remove the exemption from people who already purchased? Is it retroactive or is it just... So there's no clear definition of the law. So yung mga bibiling bago, baka yun na lang yung So, hindi hindi natin alam. Yun na nga. Mahirap din, mahirap. Di ba? So ang maganda ron, kung meron kang EV na binili mo before that, natataas ang presyo Oh, kasi nga. pag binenta mo. Right? Ay, ngayon, kakatapos lang ng auto show. Yan. Manila International Auto Manila. Show. Ang daming tao nagpunta. Maraming tumitingin ng mga electric vehicles, Andun mga ako, hybrid. hinahanap ko kayo eh. Di mo naman ako minessage, pare. Hindi kasi sabi nila, tinan ko yung mga, ang gaganda ng mga cars. Sabi ko, Oo. sige, iikot ako, tinan ko yung mga models. Maganda yung mga model, di ba? Tininan ko yung mga models. Nga eh. Yung mga, okay. Hiningi ko ngayon, pa nga yung tinanong mga ako pangalan tungkol nila. sa tungkol sa kotse, wala akong Oo. maisagot. Sabi mo, tinan ko yung mga models. Tinanong ko nga. Yun din ang ito, nakita ko eh. Oo. Kaya pala silang Nagbibideo dalawang ako host. Nagkakaintindihan. Binibidyo ko yung mga naglololo. Nagkakaintindihan yung dalawa eh. Tuloy mo na nga yung tanong mo sa Manilaan. Ito, ang daming Oh, yung isa, naglo-launch yung kotse, no? Kinukuha ng video, sumasayaw eh. May sumasayaw. Siyempre, inaantay ko ilabas yung kotse. Yung Tagal eh. oh. Para Ang nahubaran tagal. na yung kotse, doon ka pa rin, hinuhubaran mo pa rin yung model eh. Hindi. Actually, napanood ko yun. Binibidyo ko lang. Oo, hindi ko rin Oo. nakita yung coaching tinanggalan. Sumasayaw-sayaw lang sila, ganun eh. Doon ako sa likod mo, luktukan lang pa. Kano magsabi? Tinulak ako. Nakita ako Pero dito. maganda yung mga presentation. Oo. Mga klase. Saka big time, Ito ang daming nagpunta, nagsisiksikan. Anong masasabi mo, napaka-successful ng You know, Ng we Nias, should be very happy that a lot of these car companies are coming in and the prices, pare, 1.5 million. You know, I always say this. I remember back in the 90s, para makabili ka nung tinatawag na adaptive headlights sa Mercedes, kailangan bumili ka ng S-Class na S600. And at that time, this was 1994-95. Pare, S-Class no, nasa 140,000 na. Ang mahal no na, US. S600. And you have to pay an additional $6,000 for the adaptive headlights. Adaptive headlights, pag lumiliko ka, lumiliko yung headlight. You know, ngayon... Ito yung mga 140 body. Yung mga 140 body, yes. Ngayon, you can buy a 900,000 peso car with adaptive headlights. I mean, imagine how the technology has become so inexpensive that a regular person can enjoy that technology. May parking assist pa yun. 360 camera. Yung, Yung mga ngayon, may self-parking pa. Parang dapat hindi mo ituro yun, yung may self-parking. Kasi sa akin siguro pwede yun sa mga matatanda na, mga senior citizen. Pero yung sa mga bata, kailangan turuan mo talaga sila. Malaking tulong yung 360 camera nakikita mo. Yung parking assist. Diba? Yung tatay ko nag-aatras kaya ayaw tumingin sa camera eh. Gumaganon pa rin. Sabi ko, Dad, may camera na. Camera. Hindi, wala akong tiwala dyan eh. Ako naman, sa gabi, hindi ako tumitingin. Tatakot ako. Baka may makita kayo ibang tao. May makita akong gumaganon sa akin. Wala namang tao, ba't may nag-guide sa akin? Talking about yung masikip, yung ano, you know, it was unprecedented because Sobrang dami. from 170,000 people last year, they had 180,000 attendees this year. And the World Trade Center is not a big venue. No, so Ang tagal bago ako makapasok sa yung kotse. Baka naman kasi dinumog ka, pare. Hindi, yung kotse, talagang ang haba. ang dami nakapaikot di ba? Oo. But, ang dami nagrereklamo, ba't hindi daw lakihan? May binabasa ako rito sa Facebook page mo. Ayan, Too much negativity about the recently concluded auto show. Ayan. Bakit mo sinabi ito na sa'yo na gusto Kasi ko ang sa'yo dami- naman galing. Okay, kasi ang dami nagrereklamo, especially yung mga so-called auto journalists na hindi raw sila nabigyan ng proper forum na pag-showcase ng kotse. Well, I'll tell you guys the economics of this whole thing.
para mag-put up ka ng isang show sa isang venue, syempre yung mga car companies magbabayad. Eh, hindi naman ganun kalaki pa mga budget nito mga to because they're not huge companies, right? So, an organizer of a show will get a venue na kayang tustusan ng binayad nila. Mhm. Alam nga na mag-abono pa yung organizer. Well, hindi naman eh, kahit nga Red Cross, non-profit, kumikita eh. Hindi yan pa. Diba? So, the more we support, the more chances that the venues will become bigger. Now, pangalawa, auto-journalist ka, hindi kailangan mag-adjust ang venue sa'yo. Binayaran ka naman ng brand para i-feature yung auto, di ba? Exactly. Tapos gusto mo, ikaw na nga binayaran ng brand. Gusto mo yung location, maaliwalas pa naman. Gumawa ka ng paraan, pare. Binayaran ka na eh. Yan ang trabaho mo eh. Yun ang point ko. Hindi ko naman sinasabi, boss, na hindi, mali kayo. Hindi kayo mali. Mali lang yung pagtingin nyo sa nangyayari. Right? So, kung journalist kayo, yung mga sa gera nga, nagre-reklamo ba na nagpuputukan? Kino-cover nila yung gera? You know, so you're a journalist. That should be your job. Is no matter what happens, you cover it the way it is. Not the venue having to adjust to you. So, ibig sabihin kasi, pag hindi komportable, hindi mo na i-cover. Yun Parang nga eh. ganun. But yet, yun ang reklamo nila. Hindi raw sila nabigyan ng tamang area na mag-stage, na mag-ano. Ano ka, VIP? Diba? Tayo nga, gumagawa tayo ng content, run and gun eh. Minsan nga, pinipicture namin yung kotse, tumatakbo pa yung kotse. Lalo na to si Stan. Tumatakbo yung kotse. Tumatakbo. Andun ako sa closing. Kasi sobrang daming tao. Oo. Andun ako ng closing, kinukunan ko ng mga pictures yung mga sasakyan. Kasi nung buong from Thursday hanggang Sunday, sobrang daming tao, nagsisiksikan talaga. Hindi ka makakuha ng maayos na picture ng sasakyan. And that should be a testament to how our auto industry has evolved too. Na dati, sinasabi nilalangaw. Dati, pag walang tao, nilalangaw. Ngayon, maraming tao. Sobrang dami. Inconsiderate. Oo. Pero gusto mo. Diba? Nakakatuwa. Na considering na may problema tayo sa price increase ng gas, pero lahat ng mga tao. Oo, nagulat ako Ako nga iniisip ko, walang tao to. Akala ko konti lang tao nung opening. Pagpunta ko niya. Oo, pero grabe. Boss Benji, Yung unang araw, wag mo na sabihin sa auto show eh. Saturday night, we were invited to watch the pyrotechnic show sa MOA. So, si Boss Hansi, in-invite kami. We were at MOA Sky sa taas. From our house in Green Meadows to SM MOA, took us 3 hours. Grabe. 3 hours. Para kayo nagpuntang Baguio. Okay? Not only that, nung nasa loob na kami ng mall, halos wala kang malakaran sa mall. And this is at 180 pesos per liter na diesel. So, piggybacking off what you said, the reason why ganon is Pinoys are very resilient. You know? Hindi tumatanggap ng ano yan. Family first tayo eh. Oo. Gustong lumabas ni Bunso, labas tayo kahit bukas wala tayong pambili pandesal, okay lang. Pero kakain tayo sa Jollibee. Diba? And every single restaurant at SM was packed. Sabi ko, ito bang economic crisis na sinasabi natin? And people will say, sa probinsya hindi ganyan. Boss, ang dami ko nakausap na kaibigan ko eh. Mang inasal, pinipilahan eh. Hindi, saka yung isa na lang example dito, yung mga pag binabaha, kita mo yung mga tao, nakatawa pa. Oo nga, nakangiti Nasa pa yan. bubong. Oo. Sa bubong. Nagiinuman sa bubong. Kumakaway-kaway pag nakakita ng camera. Oo, diba? That's how resilient we are as Filipinos, di ba? Sir, tanong ko naman. Ano lang, para lang masagot maliwanagin tao. Like, yung bike, yung B80, kapareho ng G-Wagon. Yung G-Tour naman, na nilabas nila, kapareho ng Defender. Defender. Bakit? I can't speak in terms of Jetour, but what I can say is in terms of bike. Aha.
BAIC owns 10% of Daimler-Benz. Okay. Because in China, para makapasok ka at magbenta sa China, you can do two things. You can either export the car to China, which is mamamatay ka sa taxes kasi pinoprotektahan nila yung industriya, Oo, yung kanila. Or the other thing is you have to set up a factory in China. But you cannot put your own factory. You have to partner with a Chinese company. So ngayon, ang mangyayari, percentage na lang. Percentage. May So tayo, royalty. ganyan. Royalty. Ngayon, ako paraphrase ko to, ako naisip ko lang to. Siguro, no, nagiinuman sila isang beses na medyo nalasing na ng konti, sabi ng Chinese factory owner ng Mercedes doon, boss, alam mo, hindi mabenta yung G63 eh. Kasi hindi naman lahat ng Chinese willing to pay $200,000 eh, di ba? Okay, gumawa tayo ng mas murang G63. No? Kuha tayo ng mas murang G-Wagon. Hindi naman kailangan 3 D-Flak. Hindi naman kailangan European amoy, level. ano yung pabango dati? Yung, Pakuraban. amoy pakuraban yung interior. Kahit amoy primo, okay na. Okay na. Di ba? So, siguro nalasing yung Aleman, sabi, magawa nga tayo kasi kung makabenta kami, kikita rin kami. So, doon pinanganak, I think, yung B80 because when you drive the B80, Parang pareho. it's a G-Wagon talaga. And it's so sad Pati because, yung pagsara. yes. Well, G-Wagon, when I reviewed it, pinahiram ni Boss Romel, sa Boss Romel, plug yun yung bike, Ay, si Boss Romel. Si Boss Romel. Boss. naiwanan daw, boss. Hindi siya sinama sa China. Sama mo na ba isang tao Ikaw na lang? ba, pupunta kang China? Yeah, we'll be at the Beijing Auto Show. Boss, kasya ka naman sa Rimowa, di ba? Oh. Kasya naman sa Rimowa. Pwede na yun. But, hindi, when we test drove the B80, mas masarap ang ride niya kaysa sa G-Wagon. Talaga? Kasi hindi siya full off-road vehicle eh. Oh, so hindi Hindi matagtag. Ang sarap. Airpot ko nga sumakay sa tabi, sabi ng tatay ko, hayop ng mga inchik na to. Kala mo, hindi siya inchik eh. Sila lang naman yung pwede magsalita. Sila lang pwede magsalita. Katabi ko sa side, sabi, hayop ng mga inchik. Nagawa ng G-Wagon. Totoo. And it's 1/4 of the price. But yet, nung lumabas yung mga comment, gaya-gaya kayo sa Mercedes. Yun na nga kaya gusto kong pa-explain eh. Engot, hindi sila gaya-gaya. Mercedes nga sila eh. So bakit sa tingin mo, bakit ang mga Pinoy mas gusto pa rin nilang Japanese brand kaysa sa Chinese brand? I think it stems out of, the occupation back in the day. Colonial mentality tayo. Nakasanayan natin eh. Hindi mo ba napansin na madalas ang local manufactured items mas maganda pa because it caters to the Filipino needs and culture. But yet, pag nakakita tayo ng imported, mas maganda yan, imported yan. Parang hanggang ngayon, parts ng bisikleta, pare Shimano yan, Japan. Pare wala kang ginagawang Shimano sa Japan. Lahat China na. Lahat. Wala na. So it's the whole mentality, boss. I think that's the reason. Ako kasi iniisip ko ang Pinoy baka mas naniniwala sa gumawa kay Voltes 5. Pare, gumagawa nga sa Voltes 5, sa Chengdu na ginagawa. Doon na rin ginagawa. na rin eh. Pero yung sinabi mo nga na-test drive mo yung B80. Kasi test drive ko yung B30, B40. Yung B60, ang ganda rin. Yung Beaumont. B60 nung drive ko, para kang naka-Land Cruiser. Boss, Mas mano pa sa Land Cruiser dahil yung nga sinasabi mo eh. Yung malambot siya. and it's a diesel hybrid. Yes. First time ko nakarinig ng diesel na hybrid eh. Sabi ko, tas minaneho ko. Sabi ko, Saka very responsive lang yung very B30. responsive. 1.5 yung engine pero Ako, nagulat. baka hindi ka lang sa China ipadala ni ng baik Oo, baka padala ako sa Binondo. Oo, sa Ungpin. Kakain na tayo ron. Basta may kasamang toasted siopaw. At saka ito. Lucky Lucky yogurt. yogurt. Ayan Lucky yogurt. Yan. Basta okay may kasamang toasted siopaw. Yan. Yan. Yun. So, yun. Lucky endorsement ko ha. Huwag mo na isama yung anak ko. Mas guwapo naman si Boss Benji. Hindi, yan ang original eh. Original. The Tower of Power. Tower of Power. Sabi mo, wala ng power. Tower Wala na lang. Tower na lang.
Teka muna, meron ka bang bukod doon sa ibubulong? Ako ang gusto kong ibulong sa akin is sa mga armored cars ba, yung may mga politiko ba sa'yo kumuha na lahat ng kotse ko gusto ko armored car? Meron naman, pero Meron naman. majority of our clients talaga, I would say about 70 to 80% are business people. Yung talaga mga big A time businessman. na mga... Hindi, no. Hindi rin big Not time. even. Not So even. talagang takot lang sila or for protection? Unfortunately, crime does not doesn't choose eh. Kung saan ka matsyempohan. And unfortunately, yung kidnapping medyo tumaas at one time, hold up, tumaas. So, hindi Kumbaga mo kung kaya mo maiwasan. naman, di ba? Kung kaya mo naman. Bakit And hindi? Artista, wala nagpapa-armored na artista. kung meron man, hindi ko bebenta. Bakit? Bakit? Sa buhay nila. Ayaw rin mag-artista. Yung iba kasi salot sa mundo eh. Marami Eh, ba? teka, Mauna na sila. yung nakita kong yung sumabog na armored vehicle, sa iba yon? Ikaw ba gumawa nun? Yung kumakalat? Sabi ni Mayor eh. Di ako nagsabi nun guys ha. Si Mayor nagsabi. So I will neither confirm nor deny. Oo. But since yung nakasakay na yung nagsabi sa amin daw, siguro sa amin galing. Okay. Nakita nyo ba yon? Yung may sumabog sa probinsya na armored vehicle, tapos Hindi sumabog yun. Ayun, Actually, yung binarel, oo. Yung Bilang rocket. Hindi naman sumabog ba? Hindi naman. Hindi, parang Sumabog, pero- buhay Pero pa rin buhay yung yung lahat eh. buhay. Buhay yung mga Oo. tao sa loob. Oo. actually, it exploded 4 to 5 feet away from the car. Kung napansin nyo, yung may hawak ng RPG, Oo. ang hawak niya diretso. Oo. Oo. Ang racket, mabigat ang ulo niyan eh. So, So, Bumaba. nag-glide siya pababa. Tumama sa nag-glide yan. Kasi ang racket, normally, dapat naka-angle. para pag gano'n. Yeah, pero ang galing, naka-chinelas pa, di ba? Galing, Ayun, di ba? Di Oo. man Lahat lang sila nandun. nakatsinelas. Tsaka one shot eh. Oo. Tapos Hindi ko sakay ka. nag-practice eh. Saka pagsakay ka agad. Hmm. Multi-cam pa yung ginamit. Oo. Basta hindi sa iyo yun. Sinasabi mo, you neither confirm nor deny. Neither confirmed or denied. Pero sabi ni Mayor, so siguro. Oo, sige. Pero at least buhay lahat ng tao. Oo, Buhay. buhay. Importante buhay. Yun naman ang importante. Nakatakbo yung nakaalis. Dalawa sila eh. Driver tsaka yung Mayor. Yeah. Ayun. Ayun. So, Pare, salamat sa pag-guest dito sa Thank men's you. room. Welcome. Salamat at marami akong natutunan. Yan. Promote mo na pare yung Luxury Cars Manila. Yan. So guys, just follow our page, Luxury Cars Manila. Kung na-blackman namin kayo, gawa ka ulit ng bagong account. Okay lang yun. Saka ito yung mga lovers and haters. Oo. Lahat invited. Alam nyo guys, wala naman talagang hater. Yeah. Lahat kayo fans in progress. Yes. So at some point, mamahalin nyo rin kami. Kasi Diba? sa akin, yung mga haters ko, sabi ko, ba't pinapanood nyo ako? Kasi gusto namin malaman kung ano naman yung mali mong sasabihin. O di fan nga yun. Okay, very Okay, good. good. Fan yun. Love ko na sila. O kailan mo raw kailan mo isasama si Benji dun sa sitcom mo dun sa dun sa online show mo? Oo nga. Sabihin mo lang, okay lang ka pwede. Oo. Siya yung gagawin nating bagong buyer. Bagong buyer. Oo. Tsaka bakit nahinto yung series? Ano nangyari? Wala, medyo busy ngayon eh. Di tutuloy ko. Tuloy Habang busy natin. ka. Oo, siya muna marang magtutuloy. O yun, maraming salamat King Panda sa pag-guest dito sa men's room. King Panda Idol. from Papa Oo. Bear. Thank you so Yan, much. Thank you Oo. so much. From the Papa Bear at Tapal King ka, di ba? Tapal King. Oo, Tapal Ito, King. Tapal King Panda. Oo, King Panda. Pero meron ako isang request eh. Ano yun? Pwede ba mag one-on-one kayong basketball? Brought to you by Arena Plus. Ayan. di ba? Walang manonood. Wala nanonood niyan, matatalo lang ako eh. Oo. Okay. Pero alam niyo naman dito sa men's room, Friday 7 p.m. sa One News. Pero sa TV5, Sundays 10:30 p.m. tayo. Kaya kasama ko si Benji Paras sa ngalan ni Jano Gibbs. Yan. I'm Stanley Chi. And this is the men's room. Bye-bye.